Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1807. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa accountability ng isang partner. Pinag-uusapan din dito ang tungkol sa obligation ng isang partner with respect to profits or benefits. Ano nga bang obligasyon ng isang partner kung sakaling kumita siya na walang consent ng ibang partners, tapos connected pa sa partnership or kaya naman gumamit siya ng property ng isang partnership? Ano nga ba? O ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1807. Every partner must account to the partnership for any benefit and hold as trustee for it any profits derived by him without the consent of the other partners from any transactions connected with the formation, conduct, or liquidation of the partnership or from any used by him of its property. So pinag-uusapan sa Article 1807 kung ano yung obligasyon ng partner kapag nagkaroon siya ng profit na walang consent ng ibang partners and then connected naman siya sa partnership. Okay, so partner's obligation in respect to benefits or profits. Yan. Sinasabi rin sa article na to kung anong accountability meron ng isang partner. Kasi ang accountability ng isang partner is fiduciary in nature. So accountability of partner is fiduciary in nature. Ibig sabihin ng fiduciary, yung relationship ng mga partners ay based on trust and confidence. So the relationship is based on trust and confidence. So a relationship involves trust and confidence. Okay? Ayan. Kaya nabanggit na rin dito kung ano yung obligation in respect to benefits and profits. Kasi kapag may kinita ang isang partner na walang consent ng ibang partners, meron siyang pinasok na transaction na walang consent ng ibang partners, and then connected siya sa partnership, yung profit na yun dapat kay partnership ang punta. Kahit na halimbawa, hindi connected sa partnership, pero gumamit naman siya ng partnership property. Okay? So yun, ginamit niya yung partnership property, kumita siya, okay? Sa partnership pa rin ang punta niyan. Kasi you are being trusted by other partners that anything that you do should be for the benefit of the partnership. Kaya naman ang partners considered agents of other partners. Yan. Okay? Halimbawa, si A gumamit ng sasakyan ng isang partnership nila. Okay? Tapos kasi sabi ni A, meron daw siyang kaibigan na tutulungan niya maglipat ng bahay. So ginamit niya yung sasakyan ng partnership na hindi alam ng ibang partners. Kumita siya, binigyan siya ng bayad ng kaibigan niyang yun. So dahil property ng partnership yung ginamit niya, sa partnership ang account dapat ng profit. Okay? Kasi hindi siya nagpaalam eh. Pag nagpaalam siya, nagagamitin yung partnership property, may consent ng mga partners, yun. That's the time na pwede niyang sabihin kanya yung profit na yun. Okay? At saka ito kasing relationship ng mga partners is considered personal. Okay? At dapat nangangailangan siya ng good faith at saka ng loyalty sa mga part ng ibang partners. So dapat may loyalty and good faith. Kaya naman, if merong hindi alam ng partners, kumikita ka na pala, ginagamit mo pa yung partnership property, dalhin mo yan or ibigay mo yan sa partnership. Okay? Huwag mong i-take advantage yung mga property ng partnership para kumita. Okay? Tapos walang consent pa ng ibang partners. Kaya tinawag dyan, trusty ka sa mga kinikita mo dahil parang hinahawakan mo lang ang may-ari talaga niyan ay si partnership. Okay? So yun. Pag walang consent, without consent, okay, any profits derived, any profits derived by a partner is for the account of partnership. Yan.
So, sa partnership ang punta dapat yan. Okay? Especially, kapag halimbawa, if yung profit nanggaling, letter A, sa mga transactions na connected sa partnership, okay, connected sa partnership, whether it is during formation, or during conduct, or even during liquidation, okay, may kinikita ka na hindi alam ng partners, tapos connected naman sa partnership, partnership pa rin yan. Pangalawa, kung halimbawa gumagamit ka ng partnership property, use of partnership property. Yan yung sinasabi dun sa paragraph, no? Kung kumita si partner ng walang consent, tapos yung transaction ay connected sa partnership, edi siya ay partnership ang may-ari. O kaya naman, kahit walang connected sa partnership, pero gumamit siya ng property ng partnership, again, hindi nagpaalam sa mga partners, yun, sa partnership ang punta ng profit. Okay? Yan. So take note, dapat without consent yan. Kasi pag with consent na, pumayag na yung ibang partners na gamitin, okay, meron nung may bayad na katumbas, edi sa partner ang punta nun. Kasi nagsabi na siya eh. Okay? Halimbawa, sabi ko sa mga partners, uy, gamitin ko yung van, maghahatid lang ako sa airport. Okay? So, pumayag naman. May bayad. O, di sige, pumayag. Okay lang, sa'yo na yan. Yan. Kasi nga, all of you are agents of each other. Okay? And your relationship with each other is personal in nature and fiduciary in nature, which involves trust and confidence. So, dapat mataas na degree of loyalty and good faith ang ina-expect sa mga partners. Yan. As part pa rin ng kanyang duties kasi, meron siyang duty to act for the common benefit. Okay? Duty to act for common benefit. Ibig sabihin, every time na may ginagawa ang isang partner, that is for the common benefit of everyone. Hindi niya pwedeng at the expense of others, hindi niya pwedeng gamitin or i-apply exclusively sa kanyang pangsariling benefit ang lahat ng assets ng partnership. Okay? Kaya kailangan may duty ang isang partner to act for the common benefit. Kailan nagsisimula yung duty na yon? Yung duty na yun nagsisimula begins from formation to liquidation. Okay? Even sa time na nagko-form pa lang kayo ng partnership, okay? Kahit na even in negotiations, tapos formation, you're expected to act for common benefit na kaagad. Okay? Ayan. So kung meron kang mga commissions and discount na nare-receive, okay? Obligation mong i-account yan sa partnership. Okay? Ayan. And the duty continues even after dissolution. Kasi nga, ang sabi dito, hanggang liquidation. Okay? If meron kang kinikita during liquidation process ng partnership, okay, na connected sa partnership, halimbawa, nagbenta ka ng lupa ng partner kasi nag-liquidate na kayo. Let's say, binibenta na ninyo lahat ng property, ikaw na atasang magbenta ng lupa, humingi ka ng commission, sa partnership yon. Okay? Yan. Hanggang ma-terminate yung partnership, tuluyang matapos ni liquidation. So, begins from formation to liquidation. Yun yung duty to act for the common benefit. Okay? Kasi baka sabihin, sarado na naman eh. So, pwede ko na gamitin anytime. Hindi. Hanggang hindi pa kita tapos mag-liquidate, huwag mong gamitin ang property ng partnership for profit. Okay? Pag ginamit mo yan, sa partnership ang punta niya. No profit. Okay? Yun. So, dito nagtatapos yung Article 1807. Tungkol siya sa profits na kinikita ng isang partner na connected sa partnership. Okay? O kaya naman gumamit siya ng property ng partnership. Kumita rin siya kahit walang kinalaman sa partnership. Ang may-ari nun ay si partnership. Okay? Bakit? Kasi hindi siya nagpaalam. Okay? Hindi siya nagpaalam, kumita siya, connected naman sa partnership yun, or kung hindi man, gumamit siya ng property, sa partnership ang punta nun. Because they're expected to act for common benefit.
Why? Because their relationship is personal, which involves the highest level of loyalty. Loyal ka dapat sa mga partners mo because you're agents of one another. Okay? As fiduciary in nature, dapat kayo ay loyal and may good faith sa isa't isa. Kasi nga, ang partnership ay tungkol sa trust and confidence. Okay? So, I hope meron akong nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Kung medyo may part kang hindi naintindihan, ulitin mo yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And lagi kong sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!